Hello sa atin mga kapinagpala. Ayun, marami nagme-message sa akin at nanghihingi ng prayers kasi kabit-kabila daw ang kanilang mga pagsubok. Okay? At actually, itong mga to ay mga kaibigan ko, alright, mga friends, families na nanghihingi ng prayers for me na para sila itulungan ng Diyos na uh, alpas, no? Makaalpas. Paano may makaalpas? Yung makaalis dito sa kasalanan, sa problem, trials na meron po sila. Alright, so bakit ba tayo nagkakaroon ng mga trials, testings, ayan, tribulation, alright? Bakit ba tayo nagkakaroon ng ganyan? Alright, so yung mga, kasi sa atin, ang tawag natin dun mga problema eh, okay? Marami kasing bagay ang nakakaapekto or maraming bagay kung bakit tayo, maraming dahilan actually, kung bakit tayo nagkakaroon ng ganyang problema sa ating pong buhay. Merong dalawang klase ng problema eh para sa akin at based on my observation, no. There are two kinds of problem. Una is yung problema na galing sa Diyos. Those are trials, those are testings, those are endurance na binibigay sa atin ng ating Panginoon for us to test our character, alright? Pangalawa naman is na ginawa na problema is yung problema na galing sa iyo mismo. Okay? Yung ikaw mismo yung gumawa ng problema na yon. Alright? And sometimes those problems are the consequences of the sin that we have committed sa atin pong daily lives, no? So, yes, you are free to do sin, okay? Pwede kang gumawa ng iba't ibang klase ng kasalanan kahit anong gusto mo, magpakalunod ka sa kasalanan, magpakalunod ka sa lahat ng temptasyon, pero sisingilin ka niyan one day, alright? Because devil is a liar, no? Sisingilin ka niyan, isang araw magugulat ka na lang na meron na palang consequence yung kasalanan na ginawa mo. Alright? So, ganun yun. Ano yung maipapayo ko about that? Kasi maraming nag-chat sa akin about their trials. Una, you have to examine yourself. Ano ba yung root ng problema mo o ng trials mo? Ito ba ay trials na sa tingin mo ay galing sa Diyos? Or ito ba ay trials na ginawa mo, na problema mo? Na pwede mo namang solusyonan on your own. Okay? At pwede mo solusyonan sa tulong ng mga tao. Alright? Pero most likely kasi, ang mga problema natin ay bunga ng mga maling desisyon at mga kasalanan na nakomit natin. Okay, so nandun ka na, lugmok ka na doon sa ganong sitwasyon. Hindi ka ba tutulungan ng Diyos pag ganyan ka? Of course, ang Diyos natin ay tutulungan ka. Okay? Napakatindi ng pagtulong ng Diyos. Whether, ito pinakamagandang good news eh. Whether itong problema mo or testing mo or trials na na-experience mo ay ginawa mo sa sarili mo o bigay ito ng Diyos, both of them tutulungan ka ng ating Panginoon. Alright? Pero hindi ka lang basta tutulungan ng Diyos. Tuturuan ka pa niya, huhubugin ka pa niya. Alright? Basahin ko sa inyo yung verse dito, si Romans chapter 5. Romans chapter 5 verse 3. Sabi dito, not only that, but we rejoice in our sufferings, knowing that suffering produces endurance, and endurance produces character, alright? And character produces hope. And hope does not put us to shame, because God's love has been poured into our hearts through the Holy Spirit who was given to us. Yan po pinakamatindi dito, no? That yun daw pong suffering natin na meron tayo, ay meron pong, nagpo-produce po siya ng mga magagandang bunga. Alright? It produces endurance, alright? It produces character, at yung character po natin, yung nagpo-produce ng hope, alright? So, ako po ay dumaan din sa sobrang daming tinding pagsubok, alright? At meron din po ako mga trials, mga pagsubok na ginawa ko, na bunga ng mga ginawa ko rin. At marami po dito na pagsubok na meron ako ay bunga ng mga bagay na galing sa Diyos. Kasi may calling po tayo sa Diyos eh. Alright? So, syempre, if you have calling sa Diyos, itetest ka talaga ng ating Panginoon. And then, those testing sometimes is hindi mo siya, alam mo na yung testing ay galing sa Diyos, galing sa Panginoon yung pagsubok na yun. Kapag ka, you cannot do it on your own. Alright? Even if you can do it on your own, and that time, you will be stripped. Okay? Parang ilalayo ka sa lahat ng bagay. Something is not working out. Ayan. Sobrang silent, 'di ba? So ako nga na test yung faith ko dun eh kasi nung time na dumaan ako sa matinding pagsubok na 'yon, ang Diyos
tawag sa kanya. Lord, sabi ko ganyan, tulungan mo naman ako dito sa problema na kinakaharap ko ngayon. Kasi that time, on fire ako sa Panginoon. Talagang yung passion ko talaga na maglingkod sa Panginoon, lahat binigay ko sa kanya, everything. Talagang sinorender ko lahat sa kanya. Pero dumating yung time na talagang tinest ako ng Lord, especially itong year na ito, no? Tinest ako ng Panginoon. And then sa testing na yon, wala lahat. As in, wala ka financially, wala kang mga kaibigan na malapitan, kamag-anak, wala, as in, wala talaga lahat. Talagang kahit anong gawin mo sa sarili mo or on your own, hindi ka makaalis doon. So yun yung klase ng testing na na-experience ko. Tulad ng test ni Job, no? Nung tinest ng Lord si Job, at nag-produce ito ng matinding character kay Job. Okay, nag-produce ito ng matinding endurance kay Job. Alright? So, sa akin naman is same thing nangyari. It seems like God is not answering all of my prayers. Talagang nagpe-pray ako niya, nandiyan na mag-fasting ka pa, talagang wala, nothing is happening, nothing is working out. Alright? Until one time na andun pa rin ako sa suffering na yon. Andun pa rin ako kasi I'm trying to do it on my own kung kanino ako lumapit pero lahat failed. Pero that one time, I was driving papunta ng work. And then wala lang, basta kumakanta lang ako sa kanya, lahat ganito. Kahit wala ka Lord, kahit di kita maramdaman, kahit wala yung comfort mo, sige lang, I will still have my faith sa'yo, sabi kong ganyan. And then suddenly, there is like electricity, kasi I'm driving, sa Clark ako noon, no? Parang merong electricity na bumaba sa ko. And then, you will know in your spirit na hindi ka nag-iisa. I was alone driving in my car, and then sa passenger side ko, parang merong nakaupo doon. Alright, talagang ngayon pa lang iniisip ko, kinikwento ko sa inyo, talagang kinikilabutan ako. Talagang matindi yung buong sasakyan na yun. Talagang punong-puno ng glory ng Panginoon. Uyak ako ng iyak. Grabe yung iyak ko. Talagang yung iyak ko para akong baby nung time na yun. Iyak ako ng iyak. Sabi ko sa Diyos, Lord, I love you, ganito. Kasi that time, parang nagtatampo na ako sa Kanya, parang sinabi ko na sa Kanya, Lord, ba't wala ka naman, ganito. Pero I still keep my faith, no? Andyan pa rin ako. Nung pala, tinetest lang ako ng Panginoon kung ano yung mahalaga sa akin, kung mas mahalaga ba yung bagay na yun o mas mahalaga siya sa buhay ko. And pinili ko siya. Talagang pinili ko ang Panginoon. Pinili ko siya. At grabe yung presensya ng Diyos, no? Hindi ako yung hindi ako yung nakaluhod, hindi ako yung naka-fasting. I'm just driving. No, nag-drive lang ako at sobrang wala lang. Sobrang broken lang talaga ako kasi wala akong makausap And then suddenly the presence of God came. At grabe yung pagdating ng Panginoon. Alam mo yun, yung talagang niligtas ka niya. He really saved you and He give you peace. Alright? Ito yung sinasabi ko sa inyo. Yung sinasabi ng Bible ito, peace with God through our faith. No? Kapag kasi meron na tayong pananampalataya sa Diyos, yung peace na ibibigay sa atin, yung comfort na ibibigay sa atin ng Banal na Espiritu is unmatched. Alright? Ito yung mga bagay na hindi mo mabibili ng kayamanan mo. Hindi mo mabibili ng pera. At siguro dahil sa ating Panginoong Jesus, no? Kaya kung ano man yung meron ako ngayon, kung ano man yung mga bagay na natatamasa ako ngayon, kung ano man yung mga bagay na na-experience ko, it is because the Lord is with me. Alright? Hindi ko ipagpapalit sa kahit na anong bagay ang presensya ng Panginoon, ng aking Panginoong Jesus na nagbigay ng buhay sa akin, who justified me. No? At higit sa lahat, tumutulong sa akin kapag ako ay mayroong mga trials. Alright? So, even if you have messed your life, kahit na yung buhay mo ay, sabihin na natin na nalugmok ka sa matinding kasalanan, matinding problema, kahit na nandoon ka, God can save you. Alright? Jesus can take you out of that situation and then help you out. Bakit di ka tinutulungan ng Panginoon? Because you're not turning into Him. Alright? Ano ginagawa natin pag may problema tayo as a natural problem solver? Tayong mga Pilipino, tayong mga tao, agad hanap tayo ng solusyon sa ibang tao. Alright? God, don't get me wrong, no? Yung mga tao, ang lahat ng tao, kaibigan, pamilya natin, ay binigay yan ng Diyos to help us. Alright?
Yan yung parang nagiging kamay ng Panginoon. Ginagamit niyang instrumento ng Diyos. Pero, you need to turn to God first. Pumunta ka muna sa Diyos. Alright? Nung time nga na yun, sabi ko sa Lord Lord, ba't ko naman naranasan tong bagay na to? I'm asking the Lord, why? What's the purpose? Diba? Anong dahilan? Bakit ko na-experience tong bagay na to? And then the Lord didn't give me an answer. He just came in His presence. And boom! Everything is na-realize ko na, kasama ko ang Diyos. Kasama ko ang Diyos sa laban na to. I should not be afraid. And no weapon formed against me shall prosper. And I can see that time na yon, that yung enemy is plotting something against me and trying to kill me that time. But the Lord saved me. No? The Lord take me out of that persecution, trials, no? At sinave ako ng ating Panginoon. And same thing with you. Kung ano man problema ang nararanasan mo ngayon, if you are a Christian at tumaharap ka sa napakatinding pagsubok, know that Jesus is the strength, no? Jesus is the only source of strength that you can have. Not hindi yung pagboborakay mo, hindi yung pagbe-vacation mo, hindi yung pagpunta mo sa best friend mo na friend, no? Jesus is the only source of strength na kailangan mo. Nothing else. Spend time with Him. Yung presensya pa lang niya, sobrang tindi na nun. Kung yung presensya pa lang ng Panginoon, maranasan mo habang sinisik mo siya, hinahanap mo siya, no? Sobrang tindi na nun. May experience mo lang na, andyan lang siya. No, may experience mo lang yon, ay, sinasabi ko sa'yo, napakatindi. Alright? At for those naman na hindi Christian, kasi lahat naman tayo may pagsubok whether you're Christians or not Alright? Kung Kristiyano ka man, may Diyos ka sa buhay mo o wala kang Diyos sa buhay mo, may pagsubok ka pa rin Ang maganda sa Kristiyano is meron kaming Diyos na tatakbuhan. Alright? Pero tayo, yung mga kaibigan natin, meron din ka rin naman tatakbuhan kaibigan. Kaso lang, problema niyan is man yan tao yan Ang tao mafe-fail ka niyan. Pero ang Diyos, hindi kanya i-fail. His love never fails. Yan, paparamdam niya yung pag-ibig niya sa'yo at yung pagsama niya sa'yo. Alright? So, kaya naman, if you are facing problems, trials, God will take you out on that situation. God will make a way. Have faith to God. And your faith will produce peace. Alright? At yung peace na yan ay galing sa Diyos. Okay? At kung ikaw naman wala pang pagkakilala sa Panginoon and you are facing problems and difficulties, know that there is God. Alright? Na pwede mong takbuhan. Kung naubos na yung pagtawag mo sa mga tao, kaibigan, wala ka ng option, turn to God. Alright? Ang Diyos ang bahalang gumabay sa'yo at kumilos on your behalf. And you will win the battle. So God bless sa ating lahat, and I am praying that the Lord will be with us all these seasons of giving this December. God bless mga pinagpala.